Mapagpalang araw, kaibigan. Makinig po tayo sa isang veteranong abogado, Mel Santamaria. Magaling na abogado ito. Dinito eh. Yan ang magandang pinagkikinggan. The purpose is para matuto tayo sa batas. Hindi yung kung ano lagi nasagap mo sa kapitbahay mo, pinaniniwala mo kagad. Ganyan nangyayari ngayon sa politika eh. Siyempre, kung kalaban mo yung kabila, anong gagawin mo? Yung paninira, paniniwalaan mo kahit hindi totoo. Dapat tumayo tayo sa totoo. Bilang mga mamamayang Pilipino, bumoboto. Saan tayo tatayo? Kay Marites. Pero mangyayari kay Marites ka tatayo. Mas maganda doon sa mga marunong, sa mga eksperto, na mga abogado, na malawak ang karanasan. Sige, pakinggan na po natin si Atty. Mel. Attorney Mel Santamaria, Attorney Danny Buenapeo, kamusta ho dito sa programang Kabayan? Magandang umaga sa iyo, Danny, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig, mga tagapanood, mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat, Attorney. Una-una, tatanungin ko muna kayo. Kayo ho ba ay mukhang kinukuha rin kayo private prosecutor dito sa impeachment complaint ay ihihain no ng di ba, House bali sa plenary voting? Hindi tumatawag sa akin, pero Okay. nag-iisip pa ako. Okay. Kasi ang tagal ko nang retired sa paglilitis, pero nandiyan pa rin naman yung bukso ng paglilitis. Titingnan natin kasi madami na sila labing isa sila eh. Oo, pero nakikita ko lagi yung pangalan nyo, lumuluta kayo nila Attorney Lorna Kapunan, pero kaya tinanong ko kaagad eh, para it will get out of the way kasi importante yung mga susunod natin mga tanong. Pero sa ngayon ay kinukonsider kayo, may tumatawag. Ha? May Ikaw tumatawag? lang po nang nagtanong sa akin yan sa mga interview ko. Okay. Buting mauna na kami. Kasi baka kasama kayo sa mga private prosecutor. Importante kasi ang sinasabi nila yung courtroom experience, pero sabi mo matagal ka na nag-retire. Pero is it something na you are considering if ever na ikaw ay matap? But of course naman, hindi kinakonsider kasi once you are a litigator, always a litigator ka eh. Nandun yung bugso ng pag-ahain ng mga ebidensya sa actually. Maganda. Okay. Attorney Bell, at least, di ba binanggit ko nga kanina, dun sa mga hindi abogado na marami katulad namin, can you walk us through, kapag sinabing 9851, hindi na raw dapat si Senator Bato daw pwedeng hulihin no, sa visa lang ng ICC warrant of arrest at hindi na kailangan dumaan sa isang korte ng Pilipinas na at walang kahalagahan ang kanyang pagiging senador. Sapa ko ba? At mali yun. Alam mo, Danny, umpisahan natin sa international law. Merong international law na tinatawag na kasama na dyan yung mga krimen patungkol sa pangsanglipunan, crime against humanity. Okay. Ang crime against humanity is a universal crime under international law na pwede talagang litisin na kahit sino mang mga bansa kasi international crime. Ngayon, ang ating konstitusyon, sinasabi ng 1987 Constitution na ang international law ay bahagi rin at parte rin ng mga batas natin. We adopt the generally accepted principles of international law. So bahagi na ang international law sa atin, so bahagi na rin ang crime against humanity sa atin na pinaparusahan natin. Ngayon, para bigyang ipin yung konseptong iyan, noong 2009, gumawa ng batas ang ating Senate, Congress at pinirmahan ng Presidente. Iyan ang Republic Act 9851, yung Crime Against Humanity Act natin. Iyan ang tulay natin doon sa international law. Anong sinasabi niyang Republic Act na yan? Yun. Section 17. Okay. Kung nililitis o nag-iimbestiga na ang isang international tribunal sa isang taong may paratang na gumawa siya ng crime against humanity, ang gobyerno ng Pilipinas pwede nang pahintulutan yung international tribunal na yon
na ituloy na ang investigasyon at ituloy na ang paglilitis at kung kinakailangan, pwedeng gawin ng Philippine government na dalhin doon ang akusado. So, ibig sabihin, yung Republic Act 1951 ang tulay natin sa international law na tinatanggap na ng ating konstitusyon. Ngayon, pagdating sa ating konstitusyon, sinabi naman na walang taong pwedeng dakipin maliban na lang kung may warrant of arrest na inisyu ng judge. Tingnan natin mabuti ang provision na yun. Sapagkat yung katagang judge, hindi naman distinguished. Hindi naman sinasabing local judge, foreign judge. Kung ganyan ang sinasabi, judge lang, ibig sabihin, whether local or foreign. At sapagkat nga natanggap natin ang jurisdiction ng isang international tribunal kung nag-iimbestiga na sila ng isang crime against humanity, ayun na, yung judge doon pwede mag-issue ng warrant of arrest. Kaya, magduduplicate lang. Kung dadalhin pa natin sa korte dito at hihingi ng warrant of arrest, redundant. Kaya hindi na kailangan talagang kumuha ng warrant of arrest. Pero ito Attorney Mel, tatanungin ko kayo, kasi kagabi, di ba may appeal ako si Senator Bato kay Presidente Marcos, di ba? Sinabi niya na huwag niyo ako isuko sa ICC, kapwa tayo Pilipino, di ba? Alam niyo, marami ang mga, yung ganyang mga, di ba, paninindigan, talagang sa social media, it will create, di ba, somehow sympathy for him, no? Pero kung isusundin natin ang batas, if ever, let's say, sabi niyo kasi, pwede na isurrender di ba, ng Philippine government siya at bahala ng international, di ba, law ang mag-supersede, di ba? Ang talagang magpatuloy nito, hindi na kailangan dumaan sa local court. Pero if ever the president will consider na huwag siya isuko, is that something na pwedeng gawin? Well, ganito yan. Oo. Pwede, sapagkat nakalagay naman sa Section 17, may do it. Yun nga, yun ang gusto ko. Oo. Ngayon, ang punto dito, Danny, ang punto dito ganito. Basta't sinabi ba natin na ipapaubaya na natin sa isang tribunal, ang kasong ito, sinusuko na natin ang ating soberenya. At pinabababa ba natin ang level ng ating husgado? Hindi. Kasi alam mo, Danny, matatalino ang mga senador natin noon. Alam ba kung sino mga nagbalangkas dito mga Nagulat nga ako Sige, isa-isahin mo. Kasi nandito nga yung listahan ng pumirma ng 2009 ng 9851 na Republic Act Di ba? 2009 niya. Oo. Juan Ponce Enrile. Oo. Miriam Defensor Santiago. Bakit mo naman yung mga patatalino Ito yung mga iba pang pangalan na nakaupo ngayon Jingo Estrada, Cheese Escudero, Loren Legarda, Pia Cayetano, Big Subiri at si Ping Lacson at si Lito Lapid, 'di ba? Kasama rin sila doon sa mga pumirma nitong Republic Act 9851 noong 2009, 'di ba? Si Juan Ponce Enrile, siya pa ang Senate President noon. Kaya di ba? So, ngayon, ganito yan nakita na talaga nila yan. Sapagkat yung practical basis niya, ang ganda. Sapagkat, alam mo, Dani, makakapusta ako sa iyo. Dito sa Pilipinas, ang pasimula at ang pagtatapos sa isang husgado o sa isang fiskal, wala pang nakakadinig ng crime against humanity. Ang ating mga huwes, ang ating mga piskal, walang kabihasaan para tingin ang mga kasong ito. So, mas mabuti pa, ibigay natin doon sa isang international tribunal na yun lang ang ginagawa nila para protection rin sa akusado at protection rin sa mga biktima. Para yung mga taong may kaalaman, sila ang magpo-proceed sa kasong ito. Yan ang unang advantage niya. Wala tayong kaalaman dyan. Wala tayong kabihasaan dyan. Mas practical pang isali natin doon. Ang pangalawa, yung political aspect nito. Kung dito mo titingin yan, siguro ang bawat panig, araw-araw nasa korte, nagrarally. Baka wala nang matuloy na kaso. Puro suspended and postponed. Di ba? Sapagkat yung turmoil na gagawin sa ating sosyedad, may impact yan. Sa ekonomiya, pati sa ekonomiya. Ekonomiya, tama ka. Pang araw-araw may rally,
if it's a local court that will handle. Ang una mong punto kasi, importante yun, na para dun sa mga nakikinig, wala masyado bang legal expertise ang ating mga, let's say, mga judges o yung mga local nating judges dito? Parang gano'n. Attorney Ben? Wala. So, legal, Become a Shopee VIP member. Sa crimes against humanity, di ba? Walang gano'n. oo, legal, practical, political, harapin na natin ang katotohanan. Di ba? Mas mabuti pang mataguyod ang karapatan ng akusado, pati na rin ang mga karapatan ng biktima sa isang korte ng bihasa. Iyan ang punto niyan. Iyan ang punto niyan. Kaya yung 1951, ang tulay natin sa international law. Iyan ang ginawa ng kaisipan, yung mga visionary senators natin noon. So dapat maintindihan niya ng ating mga senator ngayon. So yun yung Oo, pero Attorney Ben, kasi alam ko, yung 9851 ay meron ding ibig sabihin, inapprove din to, no? ICC Appeals Chamber, nung nakaraang buwan lang. Tapos yung Supreme Court din natin, noong 2021, yung kasong Pangilinan versus Cayetano, na ibig sabihin, binibigyang diin yung 9851 na talagang ito ay valid. Tama, Attorney? tama ka dyan, Dali, sapagkat dyan sa kasong sinabi mo, may demarcation line, March 2019, ang sabi mismo ng ating Korte Suprema, ang lahat ng mga pangyayari, ang lahat ng mga paratang, ang lahat ng mga killings prior to March 2019, Nung nag-withdraw tayo. pwede ng ICC. Kaya ngayon, sa ICC, makikita mo talaga, hanggang 2019 lang sila. Hindi sila lumalagpas doon. Hanggang doon lang at papabalik. No? So, yan yung sinabi ng ating Korte Suprema. At nag-jive dyan yung desisyon ng ICC almost exactly the same. Kaya para sa international law, yun ang hatol. Local natin dito sa Supreme Court, yun ang hatol. So, masyadong matindi, solid ang basis nung question na yun. Pero sa nangyayari ngayon, Attorney Mel, habang naghihintay sila ng, let's say, TRO from the Supreme Court, si Senator Bato, meron siyang protective custody sa Senado. Ang sabi ko, narinig ko si Senator Grillo na dating Senate President at dating Justice Secretary. Wala namang ganun na pwedeng ipatupad yung ganung protective. At saka may hangganan yun, di ba, Attorney Mel? Unahin natin ang konstitusyon. Kailan ba nagiging immune ng isang senador? Ayun. Kung siya ay nasa loob ng isang sesyon at kung ang parusa sa pinaparatang na krimen sa kanya ay More mababa than sa 6 6 years. years. Alam mo ba, Republic Act 98-51 natin sa Crime Against Humanity, ang penalty doon, reclusion perpetua. Kaya 40 years. life. Ang layo sa bituka di ba? Ang layo sa bituka. So, una yun. Pangalawa, yung sinasabi mong protecting custody. Wala kang makikita sa ating saligang batas niya. Ni wala kang makikita sa ating mga statute. Ni wala kang makikita sa barangay ordinance ng Pasay o Pasig. No? So, ibig sabihin, walang legal basis yan. Tradisyon lang yan. Pero ang tradisyon, hindi dapat masapawan ang tinatakda ng batas. Isa pa kasi dahil ito, di ba sabi nila, dapat magrespeto ang isa't isa sa mga sangin ng gobyerno. Tama naman yan. Walang problema. Baklase ka. Pero yung tanong, sino ang mas re-respeto mo sa pagkakataon nito? Tandaan natin, itong sangay ng gobyerno ng legislative, ang kanilang trabaho, gumawa ng batas at mag-impeach tayo kung kinakailangan. Yes. Ang executive naman, ang kanilang function under the Constitution, implementa ang batas. Sa pag-iimplementa, nagdadakip ka ng dapat hulihin. Di ba? Nagpa-file ka ng kaso, public fees, public order. So, kung titignan mo yung dalawa, at point in time, sino ang gumagampan ng kanilang trabaho? Di ba, executive? Di ba? So, sa balanse ng respeto, dapat, para ang opinion ka lang, Sino dapat manaig? Yung yung batas? correct, yung nag-i-execute ng batas, kasi yun ang trabaho nila. Standstill naman sila nung nangyayari yun, naghabulan Isa pa, Dani, alam mo sa pangkaraniwang warrant of arrest, basta papasok ka sa pribadong lugar, tutok-tukan mo na.
tao po, meron po kami warrant of arrest. Gagano ka muna. At kung hindi bubuksan yan, yan ay pwedeng a little bit of force na pwede kayong pumasok. Pero ito, saan ito nangyari? Sa isang public place. Kung gusanin yan ay nirerentahan ng gobyerno, di taong bayan ang nagbabayad dyan. At kung yan ay pag-aari ng gobyerno, di taong bayan ang may pag-aari niyan. So iba talaga ang context niyan. Itong isang pampublikong gusali, no, na kung may hot pursuit, alam nga namang mag-hot pursuit ka, at sasabihin mo meron game, sasabihin mo, teka muna, sandali pakawalan mo na. Parang irrational, di ba? So may mga pagkakataon, dapat tignan mo ang context na nangyari para makita mo kung sino ang good faith at sino ang bad faith. So, ang sinasabi nyo ba, Atty. Mel, parang yung ginawa ng NBI, na ginawa nila dun sa Senate premises, na sabi nyo naman, ito owned by the government, at yun na nga, yung respeto nila siguro dun sa, yung sabi nyo, tradition, pero valid ho ba yun, yung ginawa nila na wala namang, let's say, illegal, sa let's say, pagsabi nila na NBI kami, and we are arresting you, that is something na wala silang binaviolate? Kung may warrant of arrest sila, sunod pumunta sila sa pampublikong lugar, at sunod nag-hot pursuit sila, at sunod ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. So kung titimbangin mo yun, kung titingnan mo, sino ang bibigyan mo ng benefit of the doubt? Dapat sila. Sapagkat on its face, ginagawa nila ang trabaho nila. Pumasok man sila doon, kung meron man mga irregularity at pagkakamali, dapat iyon, hayaan na yun. Hayaan na. Otherwise, magkakaroon ng sobrang limitasyon ang ating pagtutupad ng mga batas natin na naging sometimes impractical. No? So, kampanya, nag-negotiation sila. Tama naman yun. Nagrespeto lang sila. Tama naman yun. Pero sa huling pangyayari, anong conclusion? Wala talagang nangyari. Di ba? Status ko, nandun na. In short, yung ating gusali ngayon na nandoon ang Senado, instead na maging symbol ng pillar ng democracy, parang nagiging hideout. Dapat iba naman natin, itaas natin ang antas ng gusali niya. But now, kung sakaling patuloy nila na, let's say, we'll keep him there because of under protective custody, ibig sabihin, can this be tantamount to harboring a criminal? Yan ang mga lumulutang sa mga ngayon, social media, na ganun ba ang pwede nating rin sa Senado, sa mga senador? Dalawang klase kasi dalawang klase ang krimen. May tinatawag kang mala inse at mala prohibita. Unahin natin yung mala prohibita. Basta nang jaywalking ka, wala kang excuse. Kahit na naiihin ka na, nagmamadali ka, huli ka pa rin. Basta nagtapon ka ng mga basura, yun ang mga mala prohibita na hindi na kailangan ng intensyon, na hindi na kailangan ng criminal intent, basta ginawa mo lang ang mali. Kung pag-i-issue ng bounce check, ginawa mo lang yun, cash ka na. Pero dito sa mga nasa revised penal code natin ng ibang special law, kailangan mo ng criminal intent. Mapapatunayan mo talaga yung masamang balak mo, yung evil motive mo. Kaya dito sa mga revised penal code natin, halimbawa, basta let's say bigamya, kung hindi mo alam na nagpapakasal ka pala sa isang taong minasawa, yung taong yun pwede makulong. Pero ikaw, good faith, hindi ka nakukulong. So, in a way, good faith is a defense. So, therefore, kung titignan natin yung dalawang panig na yan, baka malamang siguro sa tingin ko, good faith sila yung NBI, kung pwede na naman natin sabihin na ang mga senadores parang nakita nila, pinapahalagaan nila ang kanilang gusare sa isang base na hindi naman nag-exist. Pwede na rin natin sabihin good faith yan. Wala naman tayong gusto mapapakulong sa pangyayari kasi mas lalala pa yan Atty. Mel, dadagdag ko na rin dahil yung buena feo is in Spanish, good faith. Di ba? Alam mo, di ba? Anyway, Atty. Mel, bago kayo bitawan, so ibig sabihin, nasa Supreme Court ngayon, yun ang judicial relief na hinahanap nila, para somehow payagan siya na huwag siyang maipadala sa ICC. Pero for now, tingin nyo ho ba,
Anong basa nyo sa Korte Suprema? Will that go in favor of ito yung panawagan ho ni Senator Bato? Alam mo, ang Korte Suprema, ang nahalata natin sa Korte Suprema, with all due respect, with all due respect to the Supreme Court, parati nilang inuutusan ang kabilang panig na Paliwanag. tapos sasabihin nila without necessarily giving due course. Pero technically, ang Korte Suprema, kung nakita nila on its face, walang saysay, pwede talaga nilang outright i-dismiss. Pero ngayon, parati nilang ginagawa yun. So, ang pananaw ko gagawin din ng Korte Suprema, pero sa bandang huli, mahirap i-spelling ngayon ng Korte Suprema. Sige. Pero madalas tayo mabigla ngayon, di ba, Dani? Yeah. Kaya kung titignan nila yung aspeto ng pagpapatupad ng batas, Okay. di ba? Okay. Maaaring sabihin nila kay Senator Bato, yan ang batas, alam na naman ang Korte Suprema tungkol sa Yeah. batas, di ba? Okay. Oo. Sige. Yeah. So but it can go two ways. Ano naman, magagaling yung mga justices na yan, yung mga rason sila na hindi natin nakikita kamukha ng session days, di ba? Yeah. So yun Ako, lang. Atty. Mel, pasensya na, ako, kinapos na tayo, alas 11 no. Maraming salamat to sa mga ibinahagi nyo, yung legal insights nyo on this case. Thank you. Maraming salamat, Dani. Okay, yan si Attorney Melencio Mel Santa Maria, former Dean ng Far Eastern University Institute of Law. So, maliwanag po ang sinabi ni Mel Santa Maria na dating din ng Paris University Institute of Law. Dapat mangibabaw ang batas na sinasabi niya na ginawa pala noon nila Enrile at Miriam Santiago. Kasi parehong abogado yun at parehong matalinong abogado yun eh. Kaya salamat sa kanila, baka machilig patay na. Pero yung pumirmang kasama nila, may boy pa pala. Kagaya ni Nito Lapid. Pumirma pa pala si Nito Lapid sa batas na yon. Dapat magsalita si Nito Lapid yan. Kailangan niya. No, sige po. Ganito na lamang na. At least natuto tayo. Yung mga marites, wala tayong mapapala dyan. Ang pakinggan natin yung mga eksperto sa batas. Sige po, God bless us all po. Tuwing kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista.